Lumagpas na sa 62 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar, ang bagong pinakamababa sa kasaysayan. Kaya kahit pamilya ng mga OFW na nakakatanggap ng dolyar at iba pang pera mula abroad, hindi makakaiwas sa epekto nito lalo na po sa presyo ng bilihin. At nakatutok si Bernadette Reyes. Pagbukas pa lang ng trading ngayong araw, sumampa agad sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Hanggang nagsara ang palitan sa 62 pesos and 26 centavos, pinakamababa sa kasaysayan. Ayon sa isang ekonomista, nangyari ito kahit nagtaas ng interest rate ang Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa gitna pa rin yan ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Kahapon, nag-BSP meeting, di ba? Nag-decide, nagtaas na interest rates, 25 basis points. Dapat nga yung interest rate hike nakatulong sa peso yun. Mas mababa yung kinikita ng interest kesa doon sa actual na inflation. Kaya minsan hindi rin nakatulong sa fundamentally, it makes the peso less attractive. Nangangamba tuloy ang mga negosyong bumibili ng mga imported raw materials para sa kanilang mga produkto, lalo kung magtutuloy-tuloy ang pagsadsad ng piso. Nung nagsimula kami last year, nasa 58 lang, 57 yung exchange rate. Ngayon, pag bumibili kami yun, 62 na. Hanggat kaya namin ipasan yun, wala kami increase. Pero ito nga, itong lately, sa laki ng tinaas, kailangan namin magtaas ang presyo. Kapasweldo tayo, nagbayad tayo ng upa, may point na talaga hindi nakakayanin So, wala tayong choice kundi magtaas ang presyo. Ngayong lalo pang bumaba ang halaga ng piso kontra dolyar, mas maraming piso ang kailangan para makabili ng mga imported na produkto. Tulad na lamang sa Korean store na ito kung saan halos lahat ng mga produkto nagtaasan na ng presyo. Nagtaas po kami para mabawi po namin yung pagtaas po ng dollar. Kasi imported po lahat ng item po namin dito, ma'am. May mga nakikinabang rin naman daw sa pagtaas ng halaga ng dolyar tulad ng OFWs na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas lalo ngayong magbe-ber months. Pero maging sila hindi pa rin exempted sa negatibong epekto ng mababang halaga ng piso. Kahit kasi mga gawa sa Pilipinas, maaaring magmahal kung may sangkap sila o raw material na ini-import din. Kaya malakas tayo mag-import. So yung mga presyo ng binibili natin, alam ba yung mga wala sa atin, wheat, no? So, bukod doon sa langis, yung mga machineries, no? At marami pang ibang produkto na wala tayo. O kahit yung meron tayo, ini-import pa rin natin. Siyempre, ipapasa yon sa mga mamimili. Ma-offset din yun kasi mahal yung presyo ng mga bilihin. Dahil lahat ng produkto at serbisyo na binibili ng dolyar, tumataas para sa ating mga Pilipino, payo ng eksperto. Tayo masyado umasa sa importation kung tayo naman i-produce yung iba dito sa bansa natin. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.